What's going on, streamers? Ating balikan ang Shang-Chi in the Legend of Ten Rings na binigyan tayo ng bagong superhero. Ang iba't ibang detalye at Easter eggs ay aking hanapin. Simulan na natin. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang pelikula ay nagsimula sa isang watawat ng Ten Rings ng hukbo ni Wenwu na ginaganapan ni Tony Leung. Siya ang unang tagahawak ng Ten Rings. Ang Ten Rings ay minsan nang lumabas sa unang pelikula ni Iron Man kung saan sila ay mga terorista. May Ten Rings member din sa Iron Man 2, gayon rin sa Ant-Man. Ang Ten Rings na pinamumunuan ni Trevor Slattery ay peking grupo. Si Trevor Slattery na makikita rin natin sa pelikulang ito matapos siyang arestuhin ng totoong Ten Rings na hawak ni Wenwu. Alam niyo ba na ang bawat rings sa watawat na ito ay may mga kaakibat na kahulugan mula sa Chinese calligraphy na tinatawag na seal script. Ang nasa taas ay nangangahulugang kapangyarihan. Ang kasunod naman ay lakas ng katawan. Ang pangatlo ay matibay. Ang pang-apat ay kakaiba, ang pang-lima ay bayani, sinundan naman ito ng impluwensya, sumunod naman dito ang malawak, ang pang-walo ay lakas, sinundan ito ng makapangyarihan, at ang pang-sampu ay kapangyarihan. Ang karakter ni Wenwu ay binase sa comic character na si Mandarin na ang pangalan ay Zheng Zu, at siya ang ama ni Shang-Chi. Sa mga hindi nakakaalam, ang Ten Rings ay iba't ibang singsing na may iba't ibang kapangyarihan. Pero sa pelikulang ito ay anyong bracelet. Balik naman tayo kung saan naglakbay si Wenwu sa loob ng isang kawayanan at doon niya nakilala si Xiang Li. At doon sila nagsimulang maglaban at ang laban ay natapos sa kanilang pagmamahalan. Sila ay nagkaroon ng dalawang anak na si Shang-Chi at si Xi Leng. Binigyan sila parehas ng kwintas na punteriya ng kanilang ama. Namatay si Xiang Li sa kamay ng Iron Gang. At ito ang dahilan ng pagganti ni Wenwu at pag-iensayo ni Shang-Chi. Balik tayo sa kasalukuyan kung saan nagtatago si Shang-Chi sa pamamagitan ng pagbago ng kanyang pangalan na Sean. It's Shang-Chi. 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 Si Shang-Chi ay ginaganapan ni Simu Liu. Isa sa mga kaibigan niya ay si Katie na ginagampanan ni Awkwafina. Mapapansin natin dito na kinakanta nila ang Hotel California. At kung iisipin nyo, sila ay nagtatrabaho sa isang hotel sa California. Sa laban, makikilala natin si Florence Manciano bilang si Razor Fist. Nandito rin si Zack Cherry bilang si Cleve. Ito rin yung lalaki na nakita natin sa Spider-Man Homecoming. Alam niyo ba na ang mga stunt dito ay inspired ng mga movement ni Jackie Chan at Bruce Lee? At ang nagturo ng stunts ay siyang nagturo rin kay Jackie Chan. Sa inuman, mawabanggit ng ilan nilang kaibigan ang blip, kung saan ang kalahati ng nabubuhay ay naglaho. Nangangahulugan na ang pelikula ni Shang-Chi ay nangyari matapos ang Avengers Endgame. Punta naman tayo sa Macau, kung saan sila ay dumaan sa isang fighting club na pagmamay-ari ng kanyang kapatid na si Xi Leng. Sa baba ng malaking stage, may makikita tayong ilang naglalabanan. Pero ang nakapagpukaw ng atensyon dito ay ang laban sa pagitan nila Wong at Abomination. Naaalala niyo pa ba siya? Siya ay nabuo sa pagkatao ni Emil Blonsky na minsan ang nakalaban ni Hulk sa pelikulang 2008 Incredible Hulk. Ang Abomination na nakita natin sa She-Hulk series. At ang kanyang itsura ay medyo bago, halos katulad ng nasa comics. At hanggang sa puntahan sila ng kanilang ama. Dito niya nilinaw ang peking Mandarin at ang peking Ten Rings. A funny story. Some years ago, a terrorist from America needed a boogeyman to bring your country to its knees. He appropriated the Ten Rings, my Ten Rings, but because he didn't know my actual name, he invented a new one, the Mandarin. Ang kanilang kwintas ay susi pala upang malaman nila ang daan patungo sa nakatagong lugar na tinatawag na Talo, kung saan nadidinig ni Wenwu ang boses ng kanyang asawa na si Xiang Li. At dito natin muling nakita si Trevor Slattery sa isang kulungan dahil sa kalokohan niyang ginawa. Tumakas sila at nakarating sila sa Talo.
Dito may makikita tayong ilang mythological creatures gaya ng Nine-Tails Fox, Foo Dogs, Vermilion Birds, at ang Longma. Dito natin nakilala si Jiangnan, ang kapatid ng kanilang nanay, at ipiniliwanag niya dito kung paano sila nakakonekta sa sinasabi nilang dragon na pinoprotektahan sila na maya-maya may kita nating makipaglaban sa isa pang nilalang galing sa kadiliman. Ito ang halimaw na tumatawag kay Wenwu na ginagaya lang ang boses ng kanyang asawa upang sila ay makawala. May kita natin ang suot niya ay halos katulad ng nasa comics at ang training na ginawa nila ay ginamit upang matauhan ang kanyang ama. Ang post-credit scene ay patungkol kay Xialing na pinagpatuloy ang Ten Rings. Maaaring makita pa natin ang Ten Rings sa mga susunod na MCU projects. Ang huling credit scene, matapos hindi paniwalaan sila ng kanilang mga kaibigan, lumabas bigla si Wong at sinundo sila. Sinuri ni Wong ang Ten Rings at nakita natin dito sila Carol Danvers at Bruce Banner. Kapansin-pansin na tao na muli si Bruce, hindi tulad ng nasa Avengers Endgame. Kinumpirma ni Carol na hindi pa niya nakikita ang tulad nito. Sinabi ni Bruce na hindi rin ito gawa ng vibranium at ang Ten Rings ay sobrang tanda na. Noong ginamit ito ni Shang-Chi, sinabi ni Wong na ito ay nagsanhi ng isang parang senyas na may mangyayari o may lalabas na kung ano. Kaya ang tanong, ano o para kanino kaya ang mga senyas na ginagawa ng Ten Rings? Ng Ten Rings. Ito ba ay banta? O ito ba ay kakampi? At yan po ang ilan sa mga nakita ko at napansin ko sa pelikulang ito. Huwag kalimutang i-like at pindutin yung subscribe button kung bago ka lang dito. Ito ang M-Stream. Thanks for watching. Hi. Hello.